Bibigyan kita ng tips at basic information na kakailanganin mo kung magsisimula kang magkolekta ng pabango. Kamusta mga brad? It's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga reviews, honest reviews tungkol sa mga pabango. Sa video na to, magbibigay ako ng tips at basic information na kakailanganin mo kung magsisimula ka ng magkolekta ng mga pabango. Simulan na natin. Unahin na natin yung pinaka-basic, oil concentration. May iba't ibang kategorya ng oil concentration depende kung ilang percent yung oil sa isang perfume. Extrait de parfum, EDP, EDP, cologne, or eau fraiche. Kino-compute yon sa paggawa ng pabango, hindi siya basta hinahalo lang. Ngayon, ano ba yung importansya nito sa ordinaryong tao kung gusto mo lang naman maging mabango? Importante to kasi minsan, di ba, bibili ka ng pabango, ite-testing mo muna sa mall, spray mo dito, nabanguhan ka. Habang naglalakad ka, napapansin mo wala na yung amoy. Gustong-gusto mo yung amoy, pero ang bilis niyang mawala. Isang reason nun kasi mas mababa yung oil concentration niya. So ngayon, ikaw bilang consumer, bilang user, magdadalawang isip ka kasi baka hindi yun yung kailangan mo. Baka kailangan mo yung mas nagtatagal sa'yo or yung mas malakas mag-project. Kung ganun yung kailangan mo, humanap ka ng mas mataas yung oil concentration. Kasi normally, mas mataas na oil concentration, mas nagpo-project at mas long-lasting. Although, hindi ito absolute kasi may ibang mga pabango na kahit mas mababa yung oil concentration, mas naglalast sila dun sa flanker nila na nagpo-fall sa mas mataas na oil concentration. Pero kung usapang basic, mas mataas na oil concentration, mas naglalast at mas nagpo-project. Ngayon, pag-usapan naman natin ang fragrance families. Ang mga pabango na hati yan sa ilang major families. Merong fresh, merong floral, merong woody, tsaka may oriental. Kung gusto mo ng amoy malinis at refreshing, go for the fresh scents. Kung gusto mo naman yung elegante, baka mas bagay sa'yo yung floral or yung oriental. Kung gusto mo naman ng deep at earthy na amoy, bagay sa'yo yung woody. Kaya okay rin na alam mo yung fragrance families para kahit papano kapag naghanap ka ng pabango, mas madali mong mapipinpoint kung alin yung gusto mo talagang hanapin. May mga subfamilies pa yan, medyo madami. Pero yung basic, fresh, floral, oriental, tsaka woody. Isa pang bagay na importanteng alam mo kung magkokolekta ka ng mga pabango is yung notes. Alam mo ba na may 3 layers ng notes ang mga pabango? Merong top note, merong middle, tsaka may base notes. Yung top note, ito yung una mong naamoy sa initial spray. So, halimbawa, nag-spray ako ngayon. Yung maamoy ko, yun yung mga top notes niya. After a few minutes, or sabihin na natin after several minutes, depending on which perfume, magta-transition siya papunta sa mid notes. Ito yung tinatawag din minsan na heart. Kasi siya yung gitna eh. Medyo mas matagal mo tong maamoy kaysa sa top notes. Few hours or maybe a few minutes, magda-dry down siya. Yung dry down, yun yung base notes. Yung base notes normally ang pinakamatagal mong naaamoy. Ito yung nagbibigay ng depth sa scent. Tsaka karaniwan kapag nasa dry down na, mas malapit na sa skin yung amoy. Kumbaga hindi na siya ganun kalakas. Kaya ako nasabing importante na alam mo tong top notes, mid notes, tsaka base notes. Kasi hindi naman yung unang spray lang yung makukuha mo sa perfume, di ba? Sabihin na natin gusto mo yung top notes na isang pabango. Paano kapag nag-transition na siya sa mid? Paano kapag nag-transition na siya papunta sa base notes tapos hindi mo na gusto yung amoy? Kaya sa palagay ko, importante na alam mo yon para alam mo na normal na may mga pabango na nagbabago yung amoy sa initial, tapos after a few minutes, tsaka papunta sa dry down. Kasi may mga pabango na iba yung amoy dito, iba yung amoy dito, tapos pag tumagal pa, nag-iiba din yung amoy. So minsan, depende kung ano yung nagugustuhan mo. Minsan mas gusto mo yung dry down, minsan mas gusto mo yung doon sa gitna, minsan mas gusto mo yung sa umpisa. Pero may mga tao din kasi na nakaka-appreciate nung pagbabago ng amoy na naamoy nila doon sa pabango. Isa pang konsepto na sa palagay ko importante ring alam mo, yung linear sa non-linear na mga pabango. Yung linear fragrances, ito yung hindi nagbabago or halos hindi nagbago yung amoy sa simula hanggang sa dulo. Non-linear naman yung tawag kapag nagbabago. Katulad nung nasabi ko kanina, ito yung parang may kwento, yung nag-evolve, nagta-transition sa iba't ibang amoy. Yung minsan magugulat ka dito, very fresh, very citrusy, tapos magiging matamis, tapos magiging creamy. Kaya depende sa'yo eh. Kasi kung gusto mo yung same lang yung amoy, baka mas bagay sa'yo yung linear. Pero kung gusto mo yung nagbabago, yung parang may kwento, yung nag-evolve, baka mas bagay sa'yo yung mga non-linear na fragrances. Ngayon, alam mo na kung paano pumili ng amoy.
So, punta naman tayo dun sa performance ng mga pabango. May tinatawag tayong projection, may tinatawag tayong longevity, saka may tinatawag tayong sillage or scent trail. Yung longevity, yun yung kung gaano katagal tumatagal yung amoy ng pabango. Yung projection, yun yung kung gaano kalakas nagdi-disperse yung amoy or kung gaano kalayo from you or from your skin yung amoy. Kasi merong mga subtle lang, yung malapit lang sa'yo yung amoy. May mga pabango naman na ilang feet away. Ang importance nito kasi kung ikaw yung tao, yung tipo ng tao na mahilig mag-party o mahilig ang gumimik, baka mas gusto mo yung mga loud perfumes, yung tipong pagpasok mo sa venue, ina-announce mo na nandito na ako. Or yung tipong nakaalis ka na dun sa lugar pero akala nila nandun ka pa kasi naiwan yung amoy mo. Yun naman yung sillage at yung scent trail. Nag-spray ako dito, naglakad ako papunta dun. Yung amoy ko naiwan dito. Magkaiba ang projection at ang sillage. Yung projection kasi, stay put lang ako dito, pero naamoy ako dun. Yung sillage o scent trail, pag naglakad ka, parang naiiwan. Parang bang may aura ka na naiiwan dun kasi naaamoy pa rin. Importante tong mga konsepto na to kasi may mga tao 'di ba na ayaw naman nila nung sobrang lakas mag-project ng pabango kasi may mga tao na nahihilo kapag masyado matapang yung perfume o may mga tao na masaya na naamoy nila na mabango sila yung subtle lang yung pag lumapit sila sa ibang tao, close encounter na appreciate ng ibang tao yung amoy nila or yung may maliit na scent bubble lang na nanonotice ka pa rin na mabango ka pero hindi nagsusumigaw yung pabango. Sa pagpili kasi ng pabango na babagay sa'yo, hindi lang yung amoy yung pinipili mo eh. Pinipili mo rin yung intensity, yung longevity, tsaka yung projection, diba? Punta na tayo sa kung paano ka magte-test ng perfume. So, halimbawa, pumunta ka sa mall. Normally, ini-spray nila sa paper strips. Maamoy mo. Pero hindi mo talaga matetest, diba? Kasi iba kapag in-spray mo sa skin eh. Ako, ang masasuggest ko, best practice, spray nyo sa balat. Kasi kapag in-spray nyo mismo sa balat nyo, matetest nyo na yung skin chemistry na tinatawag. Yung skin chemistry pagdating dito sa pagpili ng mga pabango, medyo malalim siyang usapin. Pero siguro sa mas madaling paliwanag, ito yung magja-jive ba yung perfume composition doon sa balat mo o sa chemistry ng balat mo. Kasi 'di ba depende sa tao, conforme sa taong gumagamit ng perfume. May mga tao na mas oily, may mga tao na mas acidic. Tapos magkakaiba yung pH level, 'di ba? Sa experience ko, may mga kaibigan ako na hindi nag-work sa kanila yung specific perfume. Gustong-gusto nila yung amoy pero sa kanila hindi nagpo-project, hindi tumatagal. Pero sa ibang tao, mas maganda yung performance. Ito siguro, or ito malamang yung reason kung bakit skin chemistry. Kasi kapag sa damit mo in-spray, halos pare-pareho naman yung lalabas na amoy niyan eh. Siguro minsan, makaka-apekto na lang din kapag pinagpawisan ka. Kasi syempre, chemistry ulit. Kaya nga ang best practice, pag magte-testing ka, testingin mo sa sarili mong balat. Isang reason pa kung bakit dapat sa balat. May mga pabango na kapag in-spray mo sa balat, kung sensitive ka or kung may allergy, minsan nagkakaroon ng reaction. Nagkakaroon ng pamumula or nagkakaroon ng rashes. So at least bago ka mag-commit dun sa full bottle or bago ka gumastos ng malaki dun sa isang brand new na bottle, alam mo na kung nag-work sa skin mo. Alam mo na kung magmumula-mula yung balat mo kapag in-spray mo sa'yo o kung magkakaroon ng ibang chemical reaction, diba? So kung magte-testing ka sa balat mo, pwede ka pumunta sa mall. May mga testers doon. Hindi nga lang ganun ka-friendly yung ibang shops. Pwede ka rin bumili ng decant. Madami namang shops na mabibilihan. Isingit ko na rin dito yung shop namin. Meron kaming Shopee at meron kaming Lazada. Kung kailangan nyo naman ng same day delivery, meron kaming Facebook. I-message nyo lang kami sa Messenger. Check nyo kung ano yung available naming perfumes kasi baka nandun yung hinahanap nyo. Smallest size ng decant namin is 1 ml. Ngayon, alam mo na yung basics. Alam mo na yung fragrance families, yung mga notes, yung projection, yung performance, yung longevity. So, siguro pwede ka na ngayong pumili nung signature scent or yung scent na mas madalas mong gagamitin. Dito naman, sa paghanap ng signature scent, may dalawang bagay kang dapat i-consider. Una, yung personality mo. Pangalawa, yung mga usual activities mo. Kung outgoing ka, baka mas bagay sa yung mga loud, tsaka mga sweet fragrances. Kung sporty ka naman, mahilig ka mag-basketball or may mga physical activities ka lang lagi, mas bagay sa'yo yung mga clean and fresh. Mga suggestion lang naman to. Pero wala naman talagang rule sa pagpili ng signature scent mo. Signature scent mo nga eh, so ikaw yun.
At the end of the day, your money, your rules. Kung nakasubo ka na ng iba't ibang pabango pero hindi mo pa rin mahanap yung amoy, yung perfume na hinahanap mo, baka pwede mong itry yung pagle-layer ng pabango or perfume layering. Ano ba yung perfume layering? So, ito yung paggamit ng more than one perfume, ini-spray mo sa same spots or different spots. Depende sa'yo. Ang konsepto naman nito, may gusto kang amoy dun sa isang pabango, may gusto kang amoy dun sa isang pabango, parang gusto mong kunin yung best dun sa both perfumes na ginamit mo. Hindi for all ang perfume layering kasi may mga tao na gusto nila, ine-enjoy nila yung isang pabango as it is, stand alone. Ayaw nila na hinahaluan ng ibang amoy. So, hindi ito para sa lahat. Pero may mga tao rin naman katulad ko na mahilig mag-experiment sa amoy. So, ako mahilig ako maggawa ng perfume combinations, perfume layering nga. Nag-experiment ako, sarili kong diskarte, wala akong sinusunod na rules. Gusto ko yung isang pabango, tetestingin ko sa sarili ko. Kumbaga ang idea ko, gusto kong enjoyin yung beauty ng both perfumes. Tapos feeling ko mas nagiging unique yung amoy. Kasi nga, di ba, variety ng scent profile. Tapos, kung ano man yung napipili kong combination na ginagamit ko for certain occasions, yun yung mga combination na sumasakto dun sa gusto ko na amoy. May mga guides at suggestions online kung anong fragrance families yung bagay pag-combine. Pero wala naman talagang rule. Kung willing ka mag-experiment, mix and match, tapos piliin mo yung gusto mo. Ngayon marunong ka nang pumili ng pabango na gagamitin mo. Siyempre bibili ka na ng full bottle. Yung full bottle may katagalan bago maubos. So dapat alam mo rin ang proper safekeeping ng pabango para ma-maintain ang quality ng juice kahit na matagal mo pa ito maubos. Ang number one na kalaban ng mga pabango, yung extreme na pagbabago ng temperature. Yung fluctuation kumbaga. From malamig, mainit, mainit, malamig. Kaya ilagay mo sa lugar na hindi natatamaan ng sunlight, tsaka yung hindi naiinitan. Room temperature lang dapat. May mga frag heads na naglalagay ng mga pabango nila sa loob ng chiller, yung mga maliliit na refrigerator. Tapos controlled temperature. Nakakatulong daw kasi ito mag-prolong ng lifespan ng juice, tsaka yung quality mismo ng juice. Kung bago lang kayo sa pagkukolekta ng pabango, hindi ko to i-advise sa inyo unless nagawa nyo na yung mas deeper na research tungkol dito. Dapat may sapat na knowledge na kayo sa practice na to. Pero for now, room temperature lang tayo, Brad. So yan yung mga tips ko para sa mga nagbabalak na magkolekta ng mga pabango. Kung gusto mo yung mga content, mga video na tungkol sa mga pabango, mga tips, mga honest reviews, subscribe na kayo. Check nyo iba naming videos. Tapos kung nagustuhan nyo to, pasubscribe na din. So, anong perfume ang gusto mo subukan? Let me know in the comment section. Dapat mas